So yung topic na i-discuss ko is more on the discuss ko ano yung care and then ano ba yung pinagkaiba ng data scientist sa AI researcher and then ano ba yung mga challenges currently. Sino-sino ba yung mga AI researcher ngayon? Tapos ano yung mga pwedeng research topic kumbaga ng mga interested to become a AI researcher. Ayun. So to start, uh, Center for AI Research is nag-start kami last year, July. So wala pa kami isang taon talaga as a AI hub in the Philippines. So ang primary goal ng at least ng Center for AI Research is to be the Center for AI Center of Excellence in terms of AI innovation sa Southeast Asia. And uh, within the Southeast Asia, at least to be part of top 5 AI hubs uh, across the Southeast Asia. So, ang pinakang parang north node namin currently is to make yung mga theoretical research papers, for example, hindi lang siya basta nasa publication or nasa library, nakatambak, hindi siya na-explore, hindi siya nagagamit sa community. So we want to make application na magamit yung mga papers na hindi lang siya may impact sa uh, mga university kasi yun yung mga isang mga metric nila for maging top university, but also to make economic impact na rin for those or even impact mismo sa community like nararamdaman nila, for example, healthcare related. So it doesn't have direct economic impact, but it has a impact na nakatulong and for the uh, next generations. Ayun. And so, yung care, so ito yung parang sort sa almost 1 year namin. So, ito yung somehow history. So, last year, we are under DTI. So, ito yung team namin. So, we are being head by Prof. Erica Ligara and Deputy Chief Sebastian Ibanez. Ayun, actually si Prof. Basti, naging prof ko siya sa UP bago siya nag-AIM. Ayun, so lahat ng mga ka-members ko dito naging parang estudyante niya. And then just this year, January, we launched as under Department of Education as eCare, Education Center for AI Research. So we are under DepEd and the administrative uh, na nag-aasikaso sa amin is the CIMEO. Ayun. So last week we have conference uh, hold by CIMEO sa Manila Hotel. Kaya medyo naging busy rin last week. I think nandun din si Michelle actually sa lunch na yan. Ayun. So, uh, for care, we have, ito yung main three pillars namin: innovation, capacity building, and AI research and policy. So, pag sinabing innovation, ito yung pag-apply ng mga machine learning models, yung mga existing, not necessarily uh, state-of-the-art models na sila. Maybe, actually, may mga karamihan dito, mga simpleng statistical analysis lang, time series models, for example, na hindi naman gumagamit na ng mga transformers or LLM, but it has an impact to the, at least for education, na under the Department of Education. Tapos, capacity building. So, isa to sa mga vertical namin is to train and equip yung mga, at least for the government, yung they can easily adapt on yung mga resources. For example, we did some training sa DTI last year.
to help them yung pagka-craft ng for example mga policies, mga documents. So tinuruan namin sila kung paano mag-prompt engineering and then aside from that, training the internal government, we also have some training or consultation to the businesses since back then under kami ng DTI. So we are helping yung mga startups to navigate kung paano nila gagamitin yung AI to boost their business. And then since ngayon nasa DepEd kami, so one of verticals na wino-work out namin for the capacity building is to make sure na equip and updated yung curriculum and teaching ng mga for the senior high and elementary and kinders. Ayun, yun yung isa sa mga wino-work out namin as for the capacity building vertical. And then, so another aspect is AI research and policy. So for the AI research, is more on the research and development, R&D. So hindi mo pa nakikita yung actual effect niya pero may malaking impact niya in the long term. Uh, uh, Isang aspect dito is yung mga i-discuss ko later and yung policy is more on the governance aspect on uh, since we are working for example for DepEd, so we want to make sure na hindi namin nasasagasaan yung mga data privacy ng students, teachers, and we make sure na yung actual implementation or impact is we don't exactly replace yung mga workers for example and we just complement yung mga existing systems to help them maybe uh, boost their productivity in their other work. Ayun. So ito yung mga three pillars na ginagawa at least yung we want to achieve uh, in the next years. Ayun. So, may questions pala ba before I proceed this ano, feel free lang to discuss kasi medyo informal lang naman yung maging discussion for this one. Ayun. May questions ba? Or di ko nakikita yun? Ay, wala naman sa chat. Sige. Ayun. So for AI research, so to define muna kung ano yung ano ba yung pinagkaiba ng AI researcher sa data scientist. Yung primary na pinagkaiba nila is yung AI researcher, they are working on novel algorithms or methods or they fill the gap kung ano yung sa mga existing architecture, deep learning architecture, ano yung mga problema and he tried to uh, answer yung mga issues or research questions regarding that. So, similar talaga siya sa data scientist in the way na we develop models, we develop it into the production, to the cloud, for example, develop a pipeline. Pero ang pinagkaiba niya is we publish papers, more on understanding yung mga bagong technology na nire-release nila Google, nila Microsoft for example or Amazon. So yun yung mga or OpenAI actually. So yun yung mga dinidiscover namin and maraming aspect siya actually na hindi lang siya natatakel basta-basta kasi mostly yung mga nadi-discuss is more on end user na yung mga for example prompt engineering for example ano siya tawag doon masyado siyang high level so we work on really architecture level or even data set so we work on improving the data set to make sure na okay yung uh, kino-consume ng mga models to be used in different domains ayun so Ay, wait, Joma, sige meron akong question. So, sige what do you call this? So,
'di ba sinabi mo na parang yung ginagawa ninyo primarily is yung hindi lang siya application nung parang kunyari algorithm, 'di ba? Parang Hmm, you work on yung architecture mismo o kaya naman hmm. yung on the data, no? So on the architecture, parang can you give us parang at least an idea na parang ano bang architecture ang pinag-uusapan natin dito, 'di ba? So Ayun. yun. So sige, so dun muna tayo and then we'll follow up with yung data later. Sige, sige. So, for example, ah, yung mga architecture usually 'di ba, for example, for, maybe, LLMs for the transformer, actually maraming issues na puwedeng ah, analyze with that part. Yung transformer kasi, mabigat siya. Actually, may ano ba ako dito? Parang hindi ko ata nalagay dito yung diagram. Pero, yung transformer, ah, yung issue sa kanya is hindi mo siya ma-interpret. For example, so may mga research for example na ang term dito is, LLM steering kumbaga. So, steering meaning for every prompt or tokens or text na in-input natin for ChatGPT for example or Gemini, ah, navigate kung, ano yung, ah, ano ba yung nagpapa yung task is for example, translation, ah anong part ng architecture, anong layer ng neural network yung, nagpapa-convert sa isang, sentence to another, languages. So yun yung isa sa mga aspect for at least for the transformer. And then, meron pang, aspect for the transformer or in general for deep learning is called yung, distillation. 'Di ba I guess lagi niyo naman siyang nakikita for, LLMs is, ah, malalaki yung parameters, mabigat siyang i-run locally sa laptop. For example, hindi mo siya basta-basta So, isang research question is, ah, how do you make sure na, kapag pinaliit mo yung model, maganda pa rin yung performance niya? And then, ah, may mga research, problem din na for example, ano yung pinaka-accurate in terms of the, ah, precision ng mga yung weights kasi for example, 'di ba, decimal places siya. So, isang aspect dun is yung, ah, quantization ng mga weights. So, you make, the weights as a integer instead of a float kasi mas magaan si integer, for example. So, yun yung mga, architecture designs na, ginagawa sa at least for the multimodal or, ah LLMs, big, models, ayun. Okay. So ganong level 'no? I guess as in sobrang halos basic research siya 'no? Kasi parang Mm, ano, okay sige. As in talagang ano, anong tawag dito, adding knowledge to the state of the art, parang gano'n 'no? Kasi nga parang very ano siya, parang kunyari ako as a data scientist, parang I don't necessarily, mm, parang hindi ko siya anong tawag dito, kunyari gagamit ako ng transformers, parang ganyan. I don't necessarily need to parang I just need to have a better idea of how the transformers work. Pero hindi ko planong ano siya, anong tawag dito, i-improve siya, parang gano'n. Kasi yung objective mm, ko is basically to leverage kunyari this tool to solve kunyari a business problem, parang gano'n 'no. mm, So kumbaga I don't necessarily parang kunyari, ano ba, yung mga usual na kunyari linear regression, 'di ba? Hindi mm, ko kunyari I don't necessarily need to I just use kunyari that tool na linear regression to solve a business problem. So hindi ko problema yung linear. Kumbaga, it's a tool, no? So yung sa mm, inyo, it's more of parang improving the tool when we say parang the architecture, no? So parang yun. mm, So kunyari improving
the transformer ganyan, or maybe Mm. finding, or paano kapag pinalit mo siya, ano magiging accurate pa rin ba siya? Okay, Mm. sige. So gets naman on the how architecture is defined. Paano naman yung kunyari sa data? Kasi parang when you hindi ba kumukuha lang ng data, parang gano'n, or nagko-collect lang ng data. So paano yung AI research kunyari on the kapag data na yung pinag-uusapan? Ayun. So, actually, hindi lang siya basta kuha lang ng data at tawag nito, kasi yung mga benchmark data set, for example, sila yung nagdidikta, nagsasabi kung anong metric ng, performance ng mga model. And, yung mga data na yun, pinapasok natin sa mga machine learning models or mga deep learning models. So, it quantifies yung quality ng igagamitin for all of the models like, for example, OpenAI. Ayun, yun yung gagamitin niya. And then, aside from that, meron din mga research questions about how to preserve yung privacy. May mga algorithms din doon na medyo intersection ng data and then yung algorithm or yung architecture. Ayun. Okay, sige. Ikaw ba gumawa ka na ba ng research on data, or most of the time it's yung kunyari algorithm or more architecture? Ayun, sinubmit ko sa iClear medyo ano siya, architecture and data. Data Okay. ng mga, ocean floor and then, tawag nito, yung architecture niya for uncertainty quantification. So, yung uncertainty quantification, later I'll show yung paano yung process niya. Pero basically, yung uncertainty quantification, di ba, pag nagpipredict tayo ng model, lagi ano lang siya, yung average na or yung actual na prediction ng model. Pero for that uncertainty quantification, you give upper bound and lower bound. So, actually, dito yung dalawang concept ng yung mga frequencies at saka yung Bayesian Bayesian, na mga stats nagtatalo in terms of AI. Ayun. Pero kunyari okay, sige, discuss mo yung ano yung ginawa mo, or ano yung ginawa on the algorithm na part. Pero kunyari on the data, Mm. so ano yung, I guess, innovation or ocean floor, no? Parang gano'n. I mean, ano yung, I guess, ano yung ginawa mo dun sa ocean floor data na-enhance ba siya, gano'n? Mm. So one part is yung madalas na aspect for releasing a paper regarding data. So one is providing or making yung data set available to the public. And second is to make sure na process na siya. For example, may mga labels na yung mga other data scientists or researcher, da-download na lang siya kumbaga. Ayun, isa yun Oo sa nga. mga madalas na use case. Ayun. Okay. So kasama rin 'yun sa AI research, or at least Isang that part. aspect din siya. Mm. Okay, sige, sige, Mm. gets. Okay, thanks. Ayun. So going to the challenges. So nung nag-reflect ako at least for yung mga nakausap ko from iClear and yung I attended din kasi yung AI Singapore na language summit. Ito yung mga parang challenges. So infrastructure is more on the GPU. So hindi parang mahirap kang maka-access ng GPU resources mo talaga except kung may laptop ka na powerful yung GPU, for example, may sarili kang server. If for example, kung ga-access ka doon sa DOST core. So isa yun sa mga ginamit ko before na HPC na clusters. Usually kapag gumamit ka nun, nakapila ka doon sa pag-run ng mga codes mo. So hindi agad-agad mo magagamit yung mga or makukuha yung mga results kapag may gusto kang experiment and open data.
So, hindi enough yung mga nakikita nating resources in terms of data sa Philippines. And then later I'll show yung isang use case for languages for the Philippines. If kasi isang opportunity actually siya if gagawa tayo ng isang LLM for the Philippines. Pero kailangan ma-fill muna yung gap na yon. And then collaboration is more on the funding and yung training. For example, uh, mahirap magpasa ng mga proposal and usually tawag nito, yung mga kilala na, yung mga na professors or mga PhD o yung mga tenured na yung track kumbaga, sila na yung madalas na fund and hindi rin open sa public madalas yung mga hindi agad siya available makikita sa balita or accessible yung mga memo kumbaga nung mga fundings na yun. And then training is medyo related sa infrastructure. Medyo outdated yung mga uh, modules natin kung in terms of ano yung mga updated research. And then, actually, for me, yung aspect sa collaboration, actually, na-discuss to yung isang taga UP PhD program, si Carl Pilario. So, iko-quote ko yung ano niya, na hindi pa handa yung Pilipinas or tawag ito, kailangan maging handa yung Pilipinas na tawag nun, maging open sa pag-work in terms of collaboration. Kasi uh, similar to the concept of boomer, merong aspect na may pride sa mga matatagal na sa academe na sila lang yung magaling sa gantong research. Pero nakikita ko naman recently, yung mga bagong researchers, tawag nito, open sila talaga sa collaboration. Parang nag-shift na rin yung ano. So kung sa industry, parang may issues between the boomers and millennials, kumbaga, may ganun ding aspect actually sa AI research environment. Ayun. So I think ano, di-discuss ko tong infrastructure na to. Ah, I guess kasi nakita kong medyo active yung ano discussion din sa Data Engineering Pilipinas regarding this one. So actually before pa to ma-release, nakausap na kami as CARE to have an access to this infrastructure. But primary ang usage talaga nitong data center na to is for the businesses, not for the AI research per se. Ayun. Pero kung may magagamit dito for the researchers, for example, LLM, they are actually open kung maayos na yung data natin if ever. Ayun. They are open naman to release daw or to give us access as for the care and for the other AI researchers na may use case. Ayun. Actually, ayun nga 'di ba, kasi parang kaya mainit yung test ko hindi mo mainit, parang maraming anong tawag dito, nag-comment about yung kunyari opening data centers dito sa Philippines. Kasi nga, anong tawag dito, very energy hungry yung data centers, 'di ba? So, Mm. I mean, kahit nga sa US, 'di ba, parang malaki talaga yung energy na na requirement. Tas, siyempre sa news, sa balita, 'di ba, recently, nakikita naman natin na ah, parang natatawa nga lang. Kasi kunyari for the Department of Energy, 'di ba, nung tinatanong sila bakit ang mahal ng kuryente dito sa Pilipinas. Tapos parang ang sinabi nila, at least number 2 na tayo, 'di ba? Number 1 na yung Singapore. Parang gano'n. Pero so mahal talaga yung kuryente dito sa Pilipinas. So what we were wondering about is that bakit ano, hindi naman sa
hindi naman sa ayaw namin magtayo ng or hindi naman sa ayaw ko magtayo ng data center dito sa Pilipinas. Pero parang kunyari, if it's a data center na kunyari, let's say you're going to compete against kunyari AWS or Microsoft or sino pa ba yung mga may mga data centers, no? Ah, then ano, kunyari if it's going to be a commercial na data center, then parang how are you going to compete with with kunyari mga mga commercial data centers kung mas mura yung energy requirements dun sa sa ibang bansa, no? Pero so anyway, so kaya parang parang kunyari let's say hindi, parang kunyari sabihin ng government na hindi kailangan natin magtayo ng data center kasi para otherwise mapag-iiwanan tayo sa AI, parang ganon, or this has to be here kasi para to contribute to research, ganyan. Then ibang usapan 'yon. Then hindi lang siya Mm. kunyari, hindi lang siya economical, 'di ba? Parang then it's also strategic also, no. So pero anyway, pero kasi 'di ba? Ayan si Manny Pangilinan yung nagtayo ng PLDT, 'di ba? So 'yun lang syempre from the anong tawag dito, from siyempre kapag usapang PLDT, 'di ba, very commercial sila, no? So, I don't know, parang I don't know, 'di ba? Pero I guess as a follow-up, 'di ba? So, okay, sabihin nila na, ay hindi, kung may use case kayo, i-open namin 'tong data center sa inyo para kunyari for computation, parang gano'n. Ano 'yon? Kunyari, isa-subsidize ng PLDT or isa-subsidize ba siya ng government? Para dun sa cost, ano ba yung mangyayari doon? Parang gano'n. Para I guess yung question ko is parang sino yung sasagot ng ano, ng tab or ng bill for the AI research? Ayun, actually, based ko sa, earlier discussion yung nakamit ko rin sila. So, they're open na i-access namin yung ano, basta may use case kami. Yung at least yung I guess yung, take ng, PLDT is once na may magawang LLM kasi for the Philippines, it can be, used by the businesses ta's gagamitin nila kumbaga yung server ng, itong Vitro kumbaga. Ayun yung Pero parang take nila if ever. Kasi hindi ba gano'n yung mga business ng mga ibang ano, at least for the AI Singapore kasi meron silang sila later I'll show yung, model nila, Southeast Asia languages. So ginagamit siya nung, Singapore and, Indonesia for example, may sarili silang ano and it translate to, creating business, and startups. Ayun parang gano'n yung, nakikita nilang business model I guess. wait, so clarify ko lang. So, kasi parang medyo may chicken and egg sitwasyon tayo diyan, 'di ba? Kasi parang kunyari for you to be able to have a LLM, you need to Mm, have an access to mm, to computation, 'di ba? Or to a data hmm. center. So yung gusto ba mangyari ni PLDT is kapag may LLM ka na, kasi parang how are we going to get to an LLM kung wala rin naman tayong compute, 'di ba? Ayun, Or yung commute nila yung gagamitin, to bale. train yung LLM. So parang aside Hmm, from hosting the LLM eventually, uh, for us to be able to train kunyari an LLM na specific siya sa for Philippine languages, i-open up din nila yung kanilang data center. ayun. Okay, sige, sige. Pero yon iba kasing usapan, 'di ba? Kapag kunyari, we need to have data centers kasi nga because of para hindi tayo mahuli, 'di ba? Anyway, si David meron siyang comment na yung lack of energy makers creates energy price inflation. I think ang dapat mag-adjust is not data lab, but instead the number of energy makers. Yeah, well, totoo rin naman 'yan kasi parang I think there were like questions kasi nga 'di ba mahal ng kuryente at medyo nararamdaman natin 'yan dahil ngayon summer, 'di ba? So mga naka-on yung aircon and all those things. So nakikita mo talaga na mahal talaga yung kuryente. Sa I think sa news is that what do you call this? So may proposal yung iba na magtayo ng
or magtayo ng energy company yung gobyerno, parang gano'n. So that's one proposal para daw magkaroon ng ng competition kasi wala ngang masyadong competition kasi nga as David has said na very anong tawag dito, konti lang yung energy makers natin. So that's one. The other one naman is parang tanggalin na yung tax doon sa sa anong tawag dito sa kuryente, no? So yung VAT, tanggalin yung VAT doon sa kuryente. Kasi nga oo nga naman hindi ko na realize, no? Kasi kunyari sa energy sinisingil tayo kasi 'di ba may system loss, 'di ba? So and then pero dahil binabayaran yun ng what do you call this, ng mga subscribers tayo, no? Tapos, and dahil binabayaran natin yun, may VAT yun, parang ganon. So, so yun lang yung mga recommendations para mapababa yung yung energy cost sa Pilipinas kasi mahal talaga. Actually, when I work for manufacturing, yan yung parang sobrang malaking issue yan, no? So, is the energy cost, no? Kasi syempre kapag may mamumuhunan na foreign investors, 'di ba? Hindi lang naman Pilipinas yung tinitingnan nila, tumitingin din sila sa mga kapitbahay natin ng Southeast Asian nations, 'di ba? So, and then usually they have to figure out, no, parang what do you call this, where ano ba saan ba sila mas cost effective mag-manufacture, no? Ah sa Pilipinas, usually yung reason kung bakit they decide to manufacture here is because access to the talent. Parang ganon. Hindi yun energy. Parang ganon. So pero kapag kunyari, so bakit nanalo yung Pilipinas sa sa bidding kunyari, it's because of yung access sa talent. We have good engineers and then also we speak English. So it's very easy it's very easy to communicate with us, no, versus yung kunyari our Southeast Asian neighbors, no. Ang nag-i-English lang naman sa Southeast Asia ay Singapore at saka Malaysia. Yoon, no. Pero syempre yung Singapore wala naman silang it's a very small nation at saka mahal talaga doon, 'di ba? So, yoon. So, usually kapag English yung pinag-uusapan, we compete with Malaysia at saka Singapore, no. Pero kapag energy yung pinag-uusapan, and then kung bakit kunyari a lot of discussions kapag bakit natalo yung Philippines dun sa bakit hindi tayo napili or bakit hindi napili yung Philippines as a site for this manufacturing company. Usually yung dun, yung sagot dun ay energy. So parang gano'n siya palagi. So energy, mataas kasi energy cost sa Philippines. So we decided to go somewhere else. Parang gano'n. So palagi yun yung na-highlight. So ayun, very related yung manufacturing. Energy costs kasi ang mahal ng energy cost. Anyway, sige, go ahead, Joma. Share ko lang. Ay, ayun. Actually, related dito sa issue do sa, I guess, electricity and carbon emission. Uh, Merong paper actually nung napuntahan ko sa poster na actually siya, spotlight paper siya. Simple lang yung paper niya, hindi siya architecture, more on lang, creating yung formula to quantify yung pag-create ng LLM to carbon emission. And so nag-track lang sila ng electricity consumption nila. And medyo in-explore din namin siya recently, planning to submit sa isang conference uh, later end of this year, yung use case na yon. Ayun. Philippine Yung context ito. Okay, yes. Actually, yun yung follow-up ko. Ano ba yan? Sa konteksto ba yan ng Pilipinas, 'di ba? Kasi syempre sa ibang bansa, palaging usapan doon is mga carbon emissions, ganyan. Sa Hmm. Pilipinas, parang mahal pa rin, kuryente, ang mahal ng kuryente. Wala pa tayo doon sa diskusyon na, na parang, how will that affect, kunyari, yung carbon emissions, no? Pero yeah, isa rin challenge doon sa AI is yung carbon emissions, 'di ba? Kasi because kumakain siya ng malaking energy, mataas din yung carbon emissions niya. Ayun. Yung focus namin doon low resource machines kasi wala naman tayong supercomputer in general. Ayun. So yun yung Ayun. focus namin na mga use case ng LLM.
Yan, nag-comment si Angela, nuclear power plant daw. Oo nga, marami ng mga mga anong tawag dito. Actually, hindi ko nga rin, hindi man ako energy expert, 'di ba? Pero kunyari when I browse through anong tawag dito, YouTube, ganyan. Meron ng mga, anong tawag dito, mga nuclear power plants na yung small lang, na hindi na sila ganun kalalaki. Tapos, and then, they're much safer. No? Lalo na kasi sa bansa natin, di ba? Parang, I think, before the Fukushima disaster happened, parang we were actually that yung Fukushima disaster, that sort of parang stop or hindi man stop pero that slowed down yung discussion kasi nga parang reminder yon na o kapag hindi yan ganun kaganda naku magkakaroon kayo ng nuclear fallout parang ganyan no or nuclear problems, 'di ba? Kasi nga syempre 'di ba yung Japan ang galing-galing na nila tapos nilindol sila nagkaroon sila ng problema on doon sa nuclear power plant nila. Eh, paano pa kaya daw kapag nangyari yun sa Pilipinas? Pero baka naman din kasi hindi naman kailangan ng Pilipinas ng alam mo yon imbes na isang malaking nuclear power plant. Baka pwede naman yung mga multiple na maliliit na tapos and then resilient daw kasi yun sa sa earthquakes. No? Pero anyway, yun. Yeah, yung nuclear power plant ay nagiging green energy na siya. Kasi nga, very efficient siya. Actually, may I guess parang di lang siya natuloy, pero si Ma'am Pearl may binigay siyang parang research project. Parang hindi lang siya napondohan talaga. Tidal energy. Sa may summer area, meron dong kayang Ah, mag-supply yeah. ng energy with that area na lagpas pa doon sa nuclear energy, kumbaga. Ayun. Ah, Eh, talaga. napapaligiran tayo ng tubig. Tapos advantage natin yun generally. Ayun. So, isa yun sa mga possible actually. Not just yung mga solar panel, thermal, ganun. Oh, or wind. Marami ring, or hindi naman marami, pero dumadami na rin yung wind farms Mm. sa Pilipinas. Okay, sige. 'Di ba? Parang napag-usapan pa yung energy sa AI, discussions on Ay, AI, no? Sige, go ahead. ayun. Ayun. So, eto, actually, you can check yung eto, aquarium.sealion, c-lion.ai. So, you can see here, if you navigate compared to sa ibang countries, konti lang yung data. And for each dialect, hindi pa siya evenly distributed, kumbaga, yung representation ng mga languages natin. So, is as mentioned earlier, isa to sa mga hiccup if we are going to build LLM in general for the Philippines. Pero nakausap ko yung isa sa mga nasa AI Singapore, actually Filipino din siya. Yung isang challenge daw sa Philippines for the data, for at least for the NLP part, is most of our documents English. Walang dialect, Cebuano, Ilocano, uh, or even kokonti lang yung Tagalog, purely English yung mga documents sa Senate, or yung ang pinaka-Tagalog na lang at least, or yung mga naka-dialect is yung mga news, or yung mga broadcasting stations sa radyo, for example. Yun yung mga uh, uh, open data sets, pero may mga issue siya, for example, for data privacy. Yun yung mga parang hiccups din, kaya hindi siya ma-contribute for this one. Ayun. Wait lang, question lang. Okay, sige. Mm. What do you call this? Yes, 'di ba parang lalo na ngayon, 'di ba? Kasi parang news, 'di ba, is very expensive, no? So dati merong mga anong tawag dito, merong mga local na newspapers, no? Pero nawala na 'yon or nawawala na 'yon, no? Na in the local dialect, no? Yun yung parang yun sana yung kasi yun, published yun or printed yun, 'di ba? I guess yung question ko is that, so pwede namang i-leverage yung mga gano'n. Parang I guess yung question ko is parang how formal ba dapat yung document? Kasi 'di ba parang kunyari, if we're going to base, kung kunyari on English, 'di ba? On English, um
normally kasi kapag gumagamit tayo ng English, 'di ba, formal 'yon. So tama yung grammar, ano, and then all those things, 'di ba? And then normally kapag when we speak doon sa local languages natin, it's very colloquial, parang gano'n. So I guess yung question ko is that kunyari for the radio, ganyan, siyempre kapag on the radio, I mean, aside yung privacy issues, parang issue ba yung colloquialism niya or hindi naman? Hindi naman. Actually, mas better nga yung ano eh, parang mas colloquial kung yung mga usapan, mga discussion do sa for example sa radyo. So actually, yun yung contribution at least for the care. So nung nasa DTI pa kami and ongoing pa siyang ina-annotate ng tawag nito yung mga annotator. So, nagbigay ng pondo yung AI Singapore sa CARE just to annotate. Pero hindi naman kami mismo yung nag-annotate. Sa connected, we tap yung connected woman to annotate yung mga broadcasting conversations. Ayun. So kasama 'yun sa AI research, yung mga pag-collect Mm-mm. nung data, ganyan. Grabe 'no, actually habang nagsasalita ka, I realized na parang medyo nado-double whammy yung Pilipinas, 'di ba? So una muna, we didn't really invest on energy, so kaya mahal yung energy natin. So that's one. And then so meron tayong energy cost na we need to anong tawag dito, we need to jump through that hurdle para to compete with AI, 'di ba? Yun, so yun yung una. Tapos ikalawa is yung data collection, 'di ba? Parang kunyari, anong tawag dito, hindi kasi tayo nag-collect ng data or meaning, kunyari on our libraries, 'di ba? Parang hindi naman masyadong nadi-digitize yung mga ating parang what do you call this? May digitalization efforts or may digitization efforts pero hindi naman siya sobrang mabilis or sobrang very urgent, no? So medyo late na tayo nag-start ta's medyo hindi rin siya gano'n kabilis. So parang dun din nado-double whammy rin, kumbaga nado-double whammy rin tayo 'no. So dahil sa konti ng data na meron tayo, then then that sort of anong tawag dito, parang we need to catch up, I guess, faster or parang it's more difficult for us to catch up kasi nga we didn't collect the data even before, no? Unlike in other countries kasi, no, parang well, 'di ba kapag pumunta naman kayo ng mga library ng mga ibang bansa or mga museums nila, 'di ba? So parang anong tawag dito, ah, may transcript na, meron pang anong tawag dito, meron pang video, merong audio, ganyan, 'di ba? So, unfortunately, parang ngayon pa lang tayo nagkakaroon ng mga gano'n or parang a little bit recent tayo na nagkakaroon ng gano'n. Okay, sige, thanks. Ayun. Tapos, actually, isa yun sa mga gusto ding itap ni AI Singapore, at least for the care or kung sino mang organization, yung mga libro na mga nasa library na dialect level talaga yung mga nakasulat. Ayun. Mm. Bakit yung top contributor ang galing naman ng National University, sila yung top contributor, um, Kasi yung isa sa mga researcher ng NU, actually siya, dati rin siyang Lasal. Tapos hmm, ah nag-aaral rin ngayon siya sa UK. Actually alam ko tapos na niya yung So yun yung mga contribution recently for this one. And so ah, you can say na connected tong Lasal at saka NU. Ayun. so So yung mga Tagalog lang researchers, ay sige, may go ahead, mga sorry. may mga Cebuano, Ilocano. Pag-clinic niyo yung itong URL na 'to. Okay. Kasi parang actually tatanungin ko lang din yung nasa dataset lang ba nila ay Tagalog at English lang at this time? Ay hindi naman, Hindi hindi naman. hindi naman, Pero sobrang okey. konti niya, ayun. Gaano kakonti? Like how konti are we? Wait lang, try kong i-click. Well, Ah, kung 490 megabytes lang 'yan, eh, oo nga naman isang ano lang, parang mm. parang isang dataset ko lang 'yan, 'di ba? Or mas malaki pa yung sales data namin diyan, parang ganyan.
Mm. Ayun, kokonti siya na ano. Versus kunyari sa ibang bansa, ano ba, parang kunyari 3 terabytes ba yung meron sila or mga 490 terabytes ba yung sa kanila kapag ibang bansa na yung pinag-uusapan? Puwede kong explore, para makita niyo rin. Sige, sige. Ayan, so ito yung Philippines tapos ayan 490 lang siya. Tapos ito yung distribution, tapos yung config, ito yung volume na question mo 'di ba? Ayan, Mm. so 29 MB yung ano, Filipino and then 6 MB or 9 MB yung Cebuano, Pampanga 5 ayun, Ilocano, Waray, ayun, mga less than 5 MB na sila. Grabe 'no, okey. Tapos may mga per task pa siya the for the LLM. Tapos kung I think ang magandang i-compare siya sa Indonesia. Yung Indonesia yung pinaka, tawag nito, active sa generate or pag-produce ng mga datasets. Wait, hintayin natin. Sige. Ayun. Tapos Indonesia. dito 117 gig na siya, hindi siya MB, 117 gig. Yun sabi ni Ayun. Angela baha sa Indonesia daw ay nasa Duolingo. Wala bang Tagalog sa Duolingo? Hindi ko alam, hindi ako nagdu-Duolingo. Ay wala, wala daw. Alam ko alam ko merong at least yung Tagalog to other languages. Ayun. Kasi nagdo-Duolingo rin ako recently na Hmm, German. Kasi pupunta akong Germany sa September. ah, okey. Sige, okey. So Ayun. 117 gigabytes sila. Mm. Sige, Ayun. okey. Ah, going back sa slide. Ayan. Ayan. Nakita na ba yung slide? Ayan. Yan, okey na. So, ayun. Ah, so given yung ano, issues sa collaboration, so segmented din yung government, academic, and private sector in terms of collaboration. So at least for care, yun yung parang isa sa mga gusto namin mangyari na connected yung lahat. Wala, tawag ito, ah, walang mga damutan ng data for example or at least walang umuulit ng mga models. Ayun. Pero at least for healthy competition for the research aspect, ayun. Wait, ano So, paliwanag naman ng konti, parang gano'n. Kasi parang okey, on the, ah kasi 'di ba siyempre on the private sector, I don't know, siyempre kami 'di ba, hindi naman namin because, proprietary yung data namin ganyan. So mm, normally hindi talaga yun iko-contribute or hindi talaga yun iko-contribute. Actually kapag kunyari nagha-hire kami ng interns, we have to ask them na parang kunyari, ano ba yung yung requirement ba ng internship niyo is you need to publish a paper, parang gano'n. Kasi mm, lalo na kasi kapag analytics intern sila, 'di ba, they will have access to data. So we need to clarify to them na parang, yeah, you will have access to data pero hindi mo siya puwedeng gamitin for publication, parang gano'n 'no. So ano hmm, lang, specific lang siya. I guess yung hmm, question ko, medyo understandable naman kunyari on the private sector kung medyo hmm. anong tawag dito, hindi sila magshe-share. Pero can you give an example kunyari of ano ba yung data sana na you are hoping that the private sector will contribute? Actually ano, yung mas concerned ko actually yung sa academic or government. I think Okey. yung sa private sector naman, actually ano naman sila, yung concern lang naman nila if magpa-publish is kailangan at least for the private sector na research, oriented din yung, organization. Ah, Mostly yung kahit gusto lang naman nila is may, pangalan nila dun sa mga authors kumbaga.
Yun yung Ay, kami hindi. kung ayun, parang yun yung at least nakikita ko for this one, for private sector. Kasi at least for ang alam ko yung GCash, target na rin nila mag-publish ng research paper for AI next year. That's Ayun. Well, sort of that's good, sort of medyo concerning lang din. Pero anyway, what do you Ayun. call this? Oh, medyo concerning 'yon kapag GCash user ka, medyo. Pero kasi kunyari Mm. ano, what do you call this? If um kasi siyempre 'di ba i-ano naman nila 'yan, i-ensure naman nila na kapag shinare nila yung data nila is ano, kahit papaano walang lalabas na trade secrets na nandun o kaya naman, and then naka-anonymize naman kumbaga wala namang magle-leak ng anong tawag dito, ng private information, parang gano'n. Pero ang trabaho kasi nun, sobrang matrabaho siya to actually do that for the private sector. So kunyari if GCash wants to do that, then good for them, no? Kasi nga, or good for them, good for the Philippines, good for for AI research. Kasi nga matrabaho yon for them to actually contribute that. Mm. Actually ano, since back then nasa Union Bank ako. So actually may collaboration yung Union Bank, yung ADI with Maya for the fraud network detection na research, AI research. Yeah. Ayun. Ayun. So isa Yeah, yun sa mga oo. parang mga private sector na initiatives. So, yeah, sort of makes sense naman 'yan, 'di ba? Kasi siyempre lalo na ngayon dahil medyo frictionless na yung transferring ng anong tawag dito, ng funds from one bank to another, 'no? Medyo important nga na parang they built yung networks na parang across the financial institutions. Ayun. Um Ayan, so sabi ni ano ni Angela, usually yung data from UPCAT daw, for example, is clean when released to researchers. Yun. Pero effort yun. Tawag dito, Mm. effort yun to anonymize. Parang gano'n. Kasi matrabaho siya, as in sobrang matrabaho talaga siya. To anonymize it, to remove yung ano, yung trade secrets ninyo, parang gano'n. Ang kasi parang ako I tried it, parang gano'n. Pero I tried it ano lang as an experiment, hindi naman kami hinihingan ng data. Yung why did I try it? Kasi yung ano, anong tawag dito, kasi kunyari 'di ba meron nga kaming mga interns, ganyan, 'di ba? Rather than them having access to directly to the data, pwede bang i-anonymize yung data and then so that they can play around with it, parang gano'n, 'di ba? So anyway, matrabaho siya kasi parang aside from anong tawag dito, aside from anonymizing it, parang yung relationships, siyempre gusto mo naman din na the relationships of the data or the variables ay nape-preserve siya, 'di ba? Yun yung mahirap na ano, mahirap siya na challenge. Aw or na-challenge siya kasi parang ano, kasi nung kunyari 'pag ina-anonymize ko yung data minsan nawawala yung relationships nila, parang gano'n. Hindi nape-preserve. So yun yung mahirap, 'no. Si David nag-comment siya, "I agree, big company may mga research powerhouse like Apple, Microsoft, Amazon, et cetera. Of course, di nila lahat public publish because of competition." Yes, true. Actually, yung government, 'no, so medyo nasayang kasi nung, um, ano ba siya, 'di wala anyway nung panahon ni Pinoy ano, anong tawag dito, gusto niya yung open data pero nung nawala na nung umalis na si Pinoy nawala na yung open data, 'no. So parang nagbago na yung ano, yung anong tawag dito, yung stand ng government, 'no. Kunyari like if actually I was hoping nga na sana meron ding open data ng isang kunyari a city, ganyan, 'no, city or ano. Kasi kapag, if kunyari 'di ba, kunyari ako, I can access yung open data ng San Francisco kasi open data sila, 'di ba? Yoon. So parang iniisip ko kaya rin siya sa siyudad
Parang gano'n. Though, hindi ko lang din alam kung bakit. Kunyari, let's say, if the national government wouldn't really want to do it, parang sana one of the local government units can actually do it. Pero wala rin eh, parang gano'n. Medyo, I guess, concerned din kasi yung ano, actually, I don't know kung ano yung concern nila, pero yung usual na hinala ay it's because of yung corruption, 'di ba? So it's easier to detect corruption kapag inopen nila yung data sets nila. So, which is kailangan kaya nga ano, ayan, dahil katatapos na ng eleksyon, 'no, kaya nga may important yung open data. Kasi para ano, kapag, isa yun sa mga parang I guess corruption, deterrents, 'di ba, na, oh, hindi ka puwedeng mag-magic-magic diyan kasi yung data mo ay lalabas 'yan, 'di ba? Kunyari 'di ba on the election, 'di ba, merong mga transparency servers, naku, konting konting anomaly lang ang makita ng mga tao as in sobrang ang daming questions, 'di ba, on the most recent election. Imagine ninyo kung kunyari yung data natin is that open for the government, eh di ano ano yung mga ma-uncover ng mga tao dun sa data na yun. Anyway, yun lang yung comment. So, ano, sana we advocate for open data dun sa mga bagong nanalong ano, nanalong senador at mga party list. Ayun. Actually ano, tawag nun, yung open data before, 'di ba under siya ng DOST? Pero parang 'di ko sure kung, ah, ano ba yung hierarchy ng PSA, pero yung PSA yung nakikita kong bumubuhay sa kanya recently. So Oh, may well, bagong open data yung ano, PSA. correct naman. Ano, yung ano kasi, yung nawala sa PSA kasi, yung medyo nawala ay yung granularity. Kasi yung open data before, makikita mo yung, 'di ba, kunyari yung crimes, yung reports ng crimes, makikita mo siya as in very on a granular level na talaga. Kumbaga ano siya, per case, pwede mong makita yon dati. Ngayon hindi na siya gano'n. Kapag tinignan mo na siya sa PSA, ano na siya, regional, ganyan. Kumbaga hindi siya gano'n ka-granular. So, yun yung ay ano naman, very, very malaking leaps and bounds na yung pinag-improve ng PSA in terms of yung getting data for ano, for the Philippines. Pero siyempre isa lang sila na ano, na organization. I guess what I'm saying is that kung kunyari if the trust of the kumbaga yung if the direction of the government is to open the data, then hindi lang PSA yung gagalaw, 'di ba? Parang kumbaga lahat ng organizations will actually kung sinabi ng presidente na hindi i-open niyo yung data ninyo for transparency, i-open nila yung data nila. Kasi dati yung nung may open data, PNP yung yung nagbibigay ng data nung merong trust nga ng government na maging open yung na gawing open data. Tapos nung nawala na yung open data, wala na. Wala na. Pati yung lumang data ng PNP tinanggal na rin nila. So, ngayon wala na nakikita. Makikita na lang ay very aggregated. Ilan yung cases ng ganito sa region ng ganito, eh regional yun, diba? Sige, go ahead, Joma. Ayun. Yung next is ayun. So, ito yung mga opportunities at least in general na marami namang Pilipino na ah, abroad and local sa Philippines na kahit ganito yung mga challenges. Ay, nag-ano yata na Wait lang. Hello? Nawawala ba ako? ayan. Actually, medyo nawala ka ng mga siguro mga 30 seconds or nag-freeze yung ano, hindi ka naman nawala, nag-freeze lang yung frame ta's nawala yung audio. So in mga 30 seconds lang yun or less. Joma, are you there? Ayan, wait lang natin si Joma. May mga internet challenges lang.
Hello? Ayan, yep, we can hear you. Okay. Naalala tuloy ni Angela, yung internet. So aside from Ayan, ayan. energy, internet din daw, 'di ba? Aside from data, lack of data, energy, internet. Yes, correct naman 'yan. Ayan. Ayan, sige, go ahead. Ayun. So, ayun, I guess short ko na lang 'to na maraming AI researchers, local and abroad na sumasupport pa rin at least for doing, research for the Philippines, ayun. So, nandito si, Doc Charibet ng DLSU tapos Doc Lina ng Ateneo. Tapos eto si, Harley ano na sa AI Singapore pero gumagawa pa rin siya ng mga research for the Philippines. And then nandito si Carl Pilario ng UP, AI PhD. Tapos eto GCash and then si Ivy ng World Bank. And then nandito rin yung sa White Box. So yung White Box, more on, AI safety or alignment ng LLM yung focus naman nila. So ayun, so maraming, gumagawa ng iba't ibang aspect or problem for the AI that they want to address and solve, ayun. So ayun, ta's may maraming mga undergrad or mga junior researchers din dito. Tapos ayun, so I guess ishe-share ko yung mga parang hindi naman siya open problem pero, ano ba yung mga concepts I guess. Baka kasi ma-touch ko yung mga idi-discuss ni Mike. So parang overview lang yung ano, ipe-present ko dito. So 'pag sinabing ano, multimodal models, yung mga large language model or vision language model, ito yung mga multimodal, yung term niya kasi, yung input mo 'di ba 'pag upload, kausap natin yung ChatGPT, we can, input text and then we can upload image, and then can generate yung kung ano man yung, objective ng prompt natin. So, ito yung mga nagpa-powered sa, ChatGPT or Claude or Gemini. And, mga transformer, usually transformer based yung mga ginagawa nila. And then, kaya lang siya naging, generative model kasi nagge-generate siya ng data. Ayun. So, mga research, questions dito is how do you, make na accurate yung, napo-produce niyang, tokens or, files kumbaga. And how do we make sure na, align sila sa morality? So yun yung mga alignment research questions. Align siya sa morality, align siya dun sa task na gustong, gawin dun sa prompt na input, and, yung model size and then accuracy. Ayun yung mga parang research question regarding multimodal, models. Ayun. Usually language, use case siya. Or ano, yung isa pang mga use case ito yung mga vibe coding kumbaga. So input magpo-produce siya ng codes, not just yung mga text and images. Ayan. And for, isa pang use case ito, ayun, so since na-mention ko na nasa PhilSA ako kanina. So, yung PhilSA actually they are partnering with Copernicus, EU Copernicus. So, tayong Pilipinas yung magho-host ng, mirror site ng Copernicus. So, mas madali na mag-access sa'tin ng data. And yung data ng, Pilipinas regarding satellite images, mas nare-refine din natin for, natural disasters or at least for, agriculture use cases, ayun. So yun yung mga parang, tina-try i-build with CARE and, PhilSat, ayan. Ayan, so yung, foundation model, yung katumbas ng mga ChatGPT, Gemini ng, satellite images, merong Prithvi. So, initiative siya ni IBM and NASA actually, ayun. So may mga existing, foundation models yung term, for multimodal models kasi foundation siya for a general use case. For example, satellite, images, iba-ibang, uh, satellite, data, and then yung downstream task is for agriculture or
natural hazard or deployment ng mga ah, relief goods, for example. Ayun. Yun yung mga use case for this one. And then, isa pang architecture ng generative model is yung diffusion model. So yung diffusion model, actually ito yung foundation ng pag-generate ng mga images. For example, yung recently, yung mga past months, yung Ghibli. So, yung Ghibli image generations. So, yung concept ng diffusion model is ang objective niya sa loss function ng deep learning is uh, you added noise to the images and we want to retrieve kung ano yung original image. Ayun. So, more on representation by adding noise and then since nag-add ng noise, so for example, yung dog is nakasit, so pwedeng or brown yung dog dito. So, during the reverse division model, we can ask a white dog. So yun yung for the image generation aspect for this one. So nagkakaroon ng embedding aspect for this T na mababago yung image pero same context, dog pa rin siya. Iba lang yung kulay. Parang ganun. Yun yung aspect na research dito sa diffusion models for image. Ayun. So yung concept nito actually from hindi naman siya bago sa AI pero derive siya sa sa math yung division equations na partial differential equation. So doon lang siya nanggaling. Tapos diniscretize lang papunta sa AI. Ayun. And then federated learning as mentioned earlier, merong mga aspects sa architecture na we want to preserve yung privacy. For example, for the device, ang usual use case ito is more on the healthcare, yung mga Fitbit, for example, or mga consultations with the doctor, patient's data. So each hospital meron silang server, may mga computer doon, and then naka-anonymize na to. So yung individual servers nagtitrain ng data, fine-tune doon sa model na to. And then another hospital or another device nagpa-fine-tune din ng sarili ng data. And then kung ano man yung weights ng mga deep learning model dito, i-average yung mga weights na yon. So may kakaroon ng parang ito yung pinakang main server kasi aggregate siya. Usually average lang siya. Average lang yung pag-aggregate. And then during the implementation na ng model, yun na yung tawag nun, i-deploy to the hospitals in general for the patient hospital. So naka-hide na yung data for this client server training, kumbaga. Yun yung federated learning aspect. Though, ang research problem regarding this one is minsan, dito sa aggregation, minsan pwede mong i-attack yung server na to in terms of yung kaya pa rin ma-retrieve yung mga image or patient information. So, yun yung mga parang research questions dito. Kasi minsan may mga nare-retrieve percent retrieval pa rin ng mga private information. So, yun yung mga parang research questions dito in federated learning. Ayan. So, hindi siya completely uh, uh, ang tawag nito? Bulletproof yung gantong architecture. But it sounds applicable and appropriate naman sa different use cases. Ayun. And then, yun, as mentioned earlier, so uncertainty quantification. So usually, nagtitrain tayo ng mga models, yung input na niya is yung average or yung actual, for example, electricity for this day or height or yung price ng stock. So, yung uncertainty quantification, particularly yung conformal prediction. So, isa siyang parang
bagong terminology jargon na it uses the quartile distribution ng errors to define kung ano yung upper bound and lower bound nung prediction na to. Ayun. So, ganun yung aspect na. And ina-apply lang siya using the calibrated data set. So, may portion lang dito, for example, as you can see, na yun lang yung independent pa rin siya sa training data set. So, yung training data set, in-apply siya sa model to produce yung prediction for stock prices, for example. And then, yung model na to, i-train siya or i-apply siya sa isang calibrated dataset to provide yung standard deviation and mean nung errors for this one. So ito yung conformal prediction. Yun yung uncertainty quantification. Kasi mostly for sensitive use cases, gusto natin na may error bounds yung pinoproduce natin. Maybe for the factories or uh, produce yung mga identification ng mga time series, mga stocks, kumbaga, ito sa mga use cases. Ayun. Tapos for me, ayun, so ito yung parang ni-specialize ko, scientific ML. So ito yung buong spectrum kumbaga ng scientific ML or ito yung mga traditional models and then ito yung mga AI research equivalent ng mga traditional implementation to climate models for chemistry, for example. So ito yung mga or meron din mga hybrid. So itong hybrid, ito yung mga ginagamit currently ng Google, ng Microsoft for forecasting weather phenomenon. Ayan. For example, heat index or typhoon, precipitations, ayun. So, ano lang niya, overview, dito, sa neural ODE, kino-convert lang ng, instead na residual network, yung ginagamit for the deep learning. Ang issue kasi sa deep learning, kaya siya na-implement is nagkakaroon ng diminishing gradients. So, kaya nagkaroon ng residual network. And then, itong ODE, network ng neural ODE, is more on the generalizations ng residual network for skip connection para hindi talaga na magkakaroon ng mga issues for diminishing gradients. Ayun. Tapos, itong CMB, gamit na gamit siya for the chemistry or physics. Kaya ko siya gusto siya ding i-share kasi isa to sa mga parang untapped algorithms. So basically, given yung data, yung chemical reaction for example, you can derive kung ano yung dynamics ng chemical reaction na yun. And you can use it for generalizing yung kinematics ng chemistry. So, pwede kang makapag-derive din ng stoichiometry, for example, for this one. So, for those domain experts na talaga sa tawag nito, na nag-transition to data scientists. So, engineers, chemists, biologists na into data science din. So, to sa mga parang gamit na gamit. Ayun, for this one. Discovering of equation, kumbaga, yung pinakang use case na to. Then, ito, physics-informed neural network and neural operator. So, basically, itong informed aspect dito, basically, ang bago lang dito, hindi architecture. Uh, uh, ang bago dito is yung loss function. So, basically, ina-add lang yung, fino-force mo lang yung neural network to learn yung partial differential equations or ODE to that particular system. And it proves na mas mabilis siyang gamitin, mas gamit siya for dynamics.
na maayos. For example, yung mga pandemic, yung SIR model, isa yun sa mga use case nito. Aside from yung mga weather systems. Ito naman neural operator, it's more on the function to function mapping. So ito yung black box version ng scientific ML. So you just map yung original input domain, and then yung output na dito is yung expected na, for example, yung vectors ng movement ng wind, for example, yung movement ng temperature sa yung nakukuha natin from the satellite images. So, or atmospheric data. So, ito yung mga parang black box use cases ng ano. So, ito yung, kaya ko siya medyo interested kasi ito yung aspect na more on interpretability ng mga deep learning models aside from yung mga LLMs. Actually, yung mga papers sa iClear and other recent papers, intersection nitong mga dynamical systems na intersection with AI, scientific ML, to the LLM for the interpretability. So, usually, yung mga gumagawa nito yung Anthropic, yung gumawa ng Claude, sila yung nag-advocate talaga sa mechanistic AI models. Ayan. Ayan. So, eto, yung Cindy, given yung magbigay ka lang ng set ng mga terms, kumbaga, and then you can identify na yung ano yung equation. So, dependent siya dito sa kung ano yung dictionary mo o library mo ng mga uh, uh, coefficients for the term. Dynamics. Tapos, physics-informed neural network, as mentioned, loss function lang siya for this one. And, ayun, that's it. So, parang ni-review ko lang yung mga parang possible AI research for na ina-explore currently na hindi siya masyado, mostly kasi nakafocus sa LLM. So, ito yung mga parang mga topics na pwedeng explore pa. And I think kaya naman siyang explore ng mga Pilipino kasi marami tayong engineer scientists, not just for classification tasks or regression tasks na gustong yun yung gawin. Kasi may mga architecture designs din na ito yung sinosolve niya. Ayun. Yun lang naman.